Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng News 5. Pahayag ito ni Yusek Claire Castro, pressback kay BP Sara sa naunang pahayag ng Vice Presidente. Title, ang kasinungalingan ay naglalagay sa atin sa kumunoy. Excuse me. Bumuelta ang palasyo sa banat ni Vice President Sara Duterte na sinasalamin umano ng gulong nangyayari ngayon sa Senado ang administrasyon. Giit ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, ang paulit-ulit umanong pagkasinungalingan ng bise ang maglalagay sa bansa sa kumunoy. Puro paninira lang at pagbabago raw ng naratibo ang inaatupag ni BP Sara. Sabi niya, huwag sanang mamihasa sa pagdudungis ng iba para magmukhang biktima sa ating mga mata. Sabi pa niya, habang ang Pangulo ay patuloy na nagtratrabaho, ang Vice Presidente ay patuloy sa paninira at binabago ang naratibo. Tanong Auntie Claire, napakasipag ang Pangulo, trabaho ng trabaho, ang Vice naman, bakasyon ng bakasyon. Bakit? Ang masipag mong presidente, negative 15 ang rating. Trabaho siya ng trabaho. Iyong vice presidente na nagbabakasyon lang, nagsisinungaling ko, no? Positive 29. Hindi ba kayo nagtataka, Auntie Claire? Anong problema? Bakit ang nagsisinungaling, bakit ang nagbabakasyon, positive 29, ang net satisfaction rating niya sa publiko, siya ang pinakamataas sa top 5 government officials. Pinakamataas siya, 29, positive 29. I think ang sumusunod si Tito Soto, nung SP pa siya. Sumusunod ata si Chief Justice Raimundo, positive 8. Pinakamababa si Speaker Bujidi, positive 4. At least poros positive yung apat. 4, 8, 15, 29. Ang nagsisinungaling, siya ang top pinaka taas ang net satisfaction rating. Kaya nga, hindi ba ninyo tanungin ang sarili nyo, PCO, Palasyo, ang sipag-sipag ng presidente, negative pa rin ang dating. Ay, nako. Punta tayo sa pagsisinungaling. Yung sinabi ni BP Sara, ang kanya nun is kanyang assessment o opinion. Bakit nagkakagulo ang Senado? Sabi niya, sa tingin ko, sumasalamin yan sa leadership ng administrasyon ito. And I agree. Ang opinion kasi, o assessment, it can be wrong, it can be right. Depende sa pananaw ng tao. Kaya, to me, hindi considered kasinungalingan yun. Depende kung saang anggulo ka nakatingin. And I agree sa opinion or assessment ni BP Sara. Bakit nagkakagulo ang Senado? It's because of leadership. Sa experience ko, 34 years military service, I have undergone, naging under ako ng mga good commanders and bad commanders. At ang naging lesson learned ko is, walang masamang sundalo. Only bad leaders or commanders. Kasi ang experience ko, pag ang aming commander is mabuti, ibig sabihin he's doing his job. Lahat kami dito sa baba, yung rank and file, sumusunod lang sa kanya eh. Hindi kami pwedeng makagawa ng masama. Dahil delikado kami doon sa matinong commander namin. Once nga nagka-commander kami, ito, experience ko commander namin, medyo maraming sideline. May ginagawang hindi maganda, unprofessional. Nakikita ng rank and file, gumagawa rin kami na ganon yun. Example, sa family. Pag ang padre di pamilya, matino, ang nabantayan ko, ang mga, pati ang wife, pati ang mga anak, magkakaroon ng matinong pamilya, happy family, kasi matino ang parents, o especially amahan. Kailang, marami akong nakita, pamilya, mga kaibigan ko pa, o kapitbahay, o mga generals namin, yung mga senior ko. Nagkakagulo yung pamilya nila.
General na ito ha. Hindi ko lang pangalanan. Yung wife niya, hindi magandang ginagawa, mga anak, kung saan-saan, ano. Dahil ang commander na yun, wala. As a father, ano. Kaya lang, I have seen many generals, yung mga senior ko na as a commander sa military, magaling. As a father, magaling. Napakagandang tularin. And I tell you, ang idol ko dyan is si General Roy Simato. Marami sila. General Ernesto Carolina, General Santos B. Gabison. Na-inspire ako sa mga good fathers and good commanders. So, ganyan din sa ating bansa. Ang president, although executive siya, nadadala rin niya ang judiciary and legislative. Pag mahina ang presidente, kaya nagkakaganyan ang ating Senado ngayon. Agree ako kay DP Sara. He is not in total control of the situation, ang presidente. Mahina siyang leader. Kaya nagkakawatak-watak tayo. Sabihin niyong sinungaling, abala kayo kung sinungaling. Tignan natin ang reaksyon ng taon bayan. No? 75,000 ang nag-react. 64,000 ang tumatawa. Hindi sila naniniwala kay Auntie Claire. 9,500 lang ang nag-like sa kanyang pahayag. Percentage-wise, nasa 90%. Tinatawanan lang si Auntie Claire. Ganyan kababa ang credibility ng palasyo ngayon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at paso para makapagtayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon ni anak ko sa balay sa natabangan ng yero. So mauna ni ang gitabang nga yero nga ilan ang giatok tungod kay nadali-dali sila og atop tungod kay sige og kaulan dire. So karon atong nakita nga humana gyud sa pag-atop og nakapatindog na gyud sila sa ilang balay tungod sa tabang. So na gyud. Tungod sa tabang nakabalay na sila. Salamat sa Ginoo nga kung sa nagtabang sa sin nga nag-atop na gid kay ga tuloan na among balay sa gi atop na gid namo ang gitabang sa amoa. Oo, so tungod kay sige na og kaulan inyo na lang giatop ang gitabang sa inyo nga yero. O giatop na gid namo. Salamat kayo sa nagtabang sa amoa. So nindot na gid ang inyong atop. So pila na to ka tuig ang inyong atop nga inyong gipulihan nga karon nakapatindog na mo aning inyong bagong balay. Pila? 5 na katuig. 5 na ka tuig. So karon nindot na gid mo maulanan. Dili na. Hinaot unta nga magpadayon pa ni nga tabang kay para matabangan ang